Ang resibo ng mga serbisyo ng Pangulo pagdating sa peace and order. Ihahatid sa atin yan sa sentro ng balita ni Benji Durango. Benji? Audrey, kalusugan ng mga sanggol, pagsasayos sa mga barangay at pag-ambienta sa local government code. Ilan lamang yan sa mga pinagmamalaki ng DILG sa PTV Prison Special ngayong araw. Naging malaman ang pakikipagkwentuhan kanina kay DILG Secretary Benhur Abalos Jr. sa PTV Prison Special. Bukod sa trabaho sa mga pulis at lokal na pamahalaan, isa sa naging mabigat na trabaho ng DILG ay ang nutrisyon ng mga sanggol sa pamamagitan ng pagtutok sa kanilang kalusugan sa first 1,000 days ng kanilang pagkakapanganak. Dahil sa nutrition program ng DILG, mas naging malusog ngayon ang mga bata na binase rin ng kalihim sa kanyang matagumpay na programa noong siya'y alkalde pa lamang ng Mandaluyong. From Mandaluyong, ginawa namin ito. Nagbigay kami ng alternative food, binaba namin ito. Everyday, chinecheck namin, tinitimbang namin. From Colela, naging number 1 kami sa Metro Manila for 6 years. Hanggang nag-number 1 kami, the most healthy babies in the Philippines after 6 years. The Nutrition Honor Award. So ngayon, ito ang ginagawa din namin ngayon, on the ground. Mahalaga raw kasi na sa murang edad ng mga bata, maayos na ang brain development nito para sa mas maayos din na pagpapalaki. Sa ngayon, katuwang na nila ang iba pang ahensya ng gobyerno na lalo pang nagpalakas ng programa. Ngayon, ang ginawa ng ating Pangulo, nilid niya rito ang DSWD kasama na ang Department of Health. So yung gap na sinasabing from the time na dumedede siya hanggang pumasok sa eskwela, kasi usually feeding ka sa eskwela, yes. Diba? Yun, mapipila pa na yun. Mapipila pa na yung gap na yun. Malaki rin na naging papel ng DILG para maging epektibo ang drug operation ng PNP sa nakalipas na 2 taon. Sa anti-illegal drugs operations, nakapagsagawa ang PNP na mahigit 600 anti-drug operations. Mahigit 800 ang naaresto. Nagresulta ito ng pagkakakumpiska ng mahigit 13,000 gramo ng shabu, mahigit 11,000 gramo ng dried marijuana at 29,000 marijuana plants. Sa kabuuan, mahigit 100 bilyong piso ang halaga ng nakumpiskang ipinagbabawal na gamot. Pero meron pa silang mas tinututukan ngayon. Yan ay ang masuportahan ang local government units sa pagsasayos ng kanilang mga probinsya at bayan. Sa pamamagitan nito ng pag-amyenda ng local government codes, sa loob ng 2 taon ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., pinagsama-sama nila ang iba't ibang talino para ayusin ang 30 taon ng polisiya. Agad-agad ang ginawa ng ating Pangulo, dahil tandaan natin, ang ating Pangulo ay dati siyang gobernador, no? Naging senador siya, naging congressman siya. Sinabi niya sa amin, pag-aralan niyo lahat yan. Ayusin natin isa-isa. Naku, ang bigat nito, TP, dahil lahat ng function. So, anong nangyari ngayon? Ang rekomendasyon namin is that from now on, lahat ng education, na construction, it should be national. No? Kailangan ba, Sec, ng ng amendment sa batas? Yes, yes. Yun ang gagawin namin, yung amendment of the local government code. Asahan na raw na lalabas na ang bagong bersyon nito na mas magandang relasyon ng national at local government units. Mas marami pang accomplishment ang DILG at nasa Pangulo na ito ngayon. Babasahin itong lahat sa State of the Nation Address ng Pangulo sa darating na July 22. Audrey? Maraming salamat, Benji Durango.